Hello mga kakorgi, good morning sa inyo. So nandito tayo ngayon ulit sa ating channel for today's episode. So talakayin naman natin ngayon bakit ano ang magandang gawin para laging ang ating mga aso ay maganda yung kanilang appetite. So number one na makita natin dyan is may share ko lang sa inyo. Pero bago yan, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at paki-hit yung notification bell and paki-like and share. So mapapansin nyo, katatapos lang magpakain si Basti. So hindi ko na video kanina habang kumakain. Ito si Sophie, oh. So talagang ubos ang pagkain nila. Yun na yung dish bowl ni Basti at yung kay Blue. Ubos din. So, maging dito sa ating mga Pomeranian, ubos din yung kanilang mga pagkain. Bakit? Bakit ganyan ang appetite nila? So, meron kasi akong mga ina-apply na discipline sa kanilang pagkain. Ang ginagawa ko, meron lang silang oras para kumain. So, binibigyan ko lang sila ng at least mga 10 minutes or 15 minutes para kumain. Then, once a day lang ang kain nila. Tuwing umaga lang, alas 7 ng umaga, ayan, or alas 6 ng umaga ako magpakain. Basta morning. So either 6 o 7 a.m. ako. Pero hindi ako nagpapakain ng tanghali na. So ayan. Pansinin nyo, laging yung appetite nila maganda. Mabilis silang kumain. Ako, in 10 minutes natatapos nilang ubusin yung kanilang pagkain. So, dahil alam nila yung disiplina. So, sanay sila na kasi pag dumating ang 15 minutes na mula nung pakainin ko sila, aalisin ko na yan. Kaya kumain sila o hindi, aalisin ko yung pagkain nila. Then, water lang sila maghapon. Kaya mapapansin nyo, pag binigyan ko ng pagkain, ayan na, tingnan nyo, mga kakorgi, ubos yung kanilang pagkain. So, walang natitira. Yun yung advantage ng may disiplina sa pagkain. So, after nyan, hinuhugasan yung dish bowl, then tatabi. So, then, ang isa pang advantage na nakukuha nila kapag gano'n na once a day kumakain, ano sila, masigla. Hindi sila yung bang parang laging tamad, masigla. So baka iniisip ng iba, sir, paano yan na yung ating aso di papayat? So sa una, maaaring pumayat kasi nga kung sanay silang kumakain noon. Parang tayong tao, kung sanay tayong kumain ng three times a day sa ating pagkain, papayat talaga tayo. Pero mapapansin nyo, later on, ano naman, masasanay yung tiyan natin ng ganun lang ang amount ng pagkain. Ganun din ang aso. So, umpisa talagang may pagbabago, maaari pumayat. Pero, pag naka-regular na yan, mga siguro, mga 1 month na ganun, makikita nyo, bumabalik na yung kanilang tumataba na ulit sila. So, tingnan nyo yung kanilang Basti! Lagi silang Sophie, si Blue, talagang masigla. Masigla sila pagka gano'n ng pagkain. So, yan yung practice namin dito sa aming kennel. Yan yung pinapractice namin. So, nasa desisyon nyo yung kung tutularan nyo. Basta ang pinaka-importante, kailangan meron silang disiplina sa kanilang pagkain. So, inoorasan ko talaga yan. Kasi para hindi yung bang ang gagawin kasi matalino kasi ang aso eh. Halimbawa, iniiwan nyo yan. Sampa na sampa eh. Iniiwan nyo yan. Pansinin nyo. Hindi kagad nila kakainin. Kasi bakit? Alam nila na mamaya ko nakakainin yan. Kasi alam nila na nandyan lang, babad. Ang medyo delikado lang doon, kasi kapag nagpakain ako, hindi dry. Nilalagyan ko ng konting tubig, then i-shake ko
pero hindi naman nakababad sa tubig. So, once ang dog food is nababad, mag-ano yan, lalambot. Kung hindi naman kakainin, baka mamaya naman, yung dahil nilalangaw yan, o malalagyan ng itlog ng langaw, magkakaroon ng parasite. So, makakain naman ng aso natin. Pag nakababad. At sinasabi yung napapanis, ayan. So, nagkakaroon sila ng problema sa tiyan. Yun ang disadvantage din kapag sinanay natin sila na hayaan lang nakababad yung pagkain. So, orasan. Yun yung isang disiplina na ina-apply ko dito sa ating kennel. Kaya napansin nyo, pag bilagay ko ng pagkain, ubus agad. Then, nakatakal. Hindi yung marami. So, ang pagkain nila, kaya katulad nung video ko nakaraan, ito yung ating sukat ng ating ayan. So ito yung cup ko. Ilang ano ba to? So dalawang ganito. So ito yung 1 cup. Ito yung 1 cup na sa measuring cup to Nawala na yung pinaka mark kasi nabali yung nandoon sa Parang ito yung 1 cup nila. So, dalawang ganito lang yung pinapakain ko sa morning. Parang 1/2 yata. 1/2 cup to o 1 cup. 1 cup to, Tat, no? 1 cup. So, dalawang ganyan lang sa umaga ang pinapakain ko. So, tingnan nyo yung mga katawan. Hindi naman pumayat si Basti. Basti, kam. Ang taba nga, Mataba rin si Sophie. Mataba din si Blue. Hindi naman sila pumapayat. Nung umpisa, eto si Blue, si Sophie, nagmukhang payat noon kasi nga nalagas yung balahibo. Talagang nag-shed siya. Ngayon bumabalik na. So yeah, malapad yan, malapad. Then talagang magila silang gumalaw. Hindi sila lazy. Kaya pagka yan wino-walk ko, kasama ko sa walk si Basi, masigla yung kanyang paglalakad, hindi siya hingalin. So yan yung isang tip dito sa ating na i-share ko sa inyo kung paano ko pinapakain o ano yung diet ng aking mga aso. So sana makatulong sa inyo. And isa pa, paano yan na pure dog food lang, wala akong hinahalo, wala akong ibinibigay ng mga additives na sa pagkain. Dog food and water lang, binabasa ko lang ng konti, pero hindi naman binababad sa tubig. Binabasa ko lang tapos sineshake ko lang yon. Dahil ibibigay ko na. So yan lang po yung aking may share sa inyo, yung kung paano ko pinapakain ang mga alaga kong corgi at yung mga iba kong aso. Same lang sila. Same diet lang sila. Maraming salamat mga ka-corgi and see you on my next video. All goods!